Francine's POV. Bakit ba ako magsasayang ng enerhiya sa lalaking yon? Kala niya yata limot ko ng ginawa niya 5 taon na nakakalipas. Ganun pa man, aminado ako mas lalo siyang gumapo. Lalo naging maganda ang katawan niya, higit sa lahat, mukha pa rin siyang nakakapanabik. Dahil di naman na ako makatulog, napagdesisyonan ko na lamang magluto na. Mag-aalas 11 na rin naman, tsaka wala pang kambal. Binuksan ko ang mga cabinet sa kusina kung meron nang pwedeng lutuin doon. Ngunit ultimo isang butil yata ng bigas, hindi ako makakakita dito. Looking for something? Ay, hotdog mong nakakasabik. Wala sa loob na bulalas ko na mula sa likuran ko, nagsalita si Kyle. Bakit narito to? Anong ginagawa niya rito? Nakakasabik ba talaga? Muli niyang tanong na kinakunot ng noo ko. Ang alin? Dahan-dahan akong umatras palayo sa kanya. Pakiramdam ko kasi anumang oras manunuklaw siya. Hotdog? Nakangisi pa ang loko-lokon. Akala mo naman nakikipaglokohan ako. Sino namang may sabi sa'yo, Aber? Balik tanong ko sa kanya. Di ko rin tuloy maiwasang pasadahan siya ng tingin mula ulo pababa sa... Hot naman kasi talaga. Puisit. Well, I just feel it. At hindi lang hotdog ang nakakasabik. Nakangising sagot naman ni Kyle. You want to taste something new? Giit niya pa. Pinamewangan ko siya at lantarang pinakita sa kanya na naiirita ako sa pagmumukha niya. Hindi ko rin siya gustong makasama dito na kami lang dalawa. You're not feeling well, so you better go back to your unit. Pilit ko siyang itinutulak papalabas. Kahit na nga ba sabihin pa niyang suplada ako. And get well soon, dagdag ko pa. Hey, wait! Napahinto ako sa pagtutulak sa kanya nang hawakan niya ang mga kamay ko. May utang ka sa akin. Kailangan mong bayaran yan. Nanlaki ang mata ko na maalala ko ang eksena sa fast food chain kahapon sa airport. Nang dahil sa sinabi niya malamang, nakilala niya ako kahapon doon. Nakita niya kaya si Kenji? Namukhaan niya kaya ang anak ko? Let's date today. Wait for you outside? Akmang lalabas na rin siya nang hawakan ko naman ang kamay niya. Nakilala mo ako kahapon sa airport? Kuryosong tanong ko. Lumapit siya sa akin at pinakatitigan ng mukha ko. Ang kinagulat ko ay ang halos isang dangkal na lamang ang pagitan ng mukha naming dalawa. Ngunit ganun pa man, di ko magawang bumaling sa iba kundi sa kanya lang. Your lips, nose, eyes, brows. From head down to your sandals, especially your smell, memoryado ko, kaya paano di kita makikilala? Ginawaran niya pa ako ng mabilis na hagkan sa labi bago ngumiti. See you later, Mrs. Curtis. Sa kabilang banda, 5 oras mahigit na ako nakaharap sa salamin. Tinatanong sarili kung dapat pang makipagkita sa ako kay Brian o hindi. Kung tama ba itong ginagawa ko o mali. At kung lalabas ba akong kasama siya o mananatili na lamang para makalayo sa kanya. Suot ang bestidang kulay pula na hapit sa aking katawan. Itim na sandales na may 2 pulgadang takong at pouch na kulay pula rin. Sa tingin ko, normal at mukha naman akong kagalang-galang. Babaeng kailangan ingatan at hindi dapat paglaruan. Pakiramdam ko isa akong mamahaling diamante na nagniningning lalo na sa gabi. Si Kyle kaya, ano bang tingin niya sa akin ngayon? Tulad pa rin kaya noon ng isang bayaran at mababang uri ng babae? 5 taon kong kinabisang emosyon, salita, pati na rin kilos na dapat kong ibigay at ipakita sa kanya. Sakali mang magkita kaming muli, ngunit lahat ng iyo'y nabaliwala. At ngayon eto, umaasa na naman ako na baka may puwang na ako sa puso niya. Where are you going, Mom? Kuryosong tanong sa akin ni Jiro pagpasok niya sa silid ko. You look so lovely. Namamanghapang sambit niya. Jiro, let's... Natigilan naman si Kenji na namimilog pa ang mga mata bago lumapit sa akin. Mom, where are you going? Bakit po nagme-makeup ka? Inikutan niya pa ako para makita ang buong kasuotan at ayos ko. Too sexy. I don't think I will allow you to go outside wearing that dress. Mommy! Nasapo ko na lang ang sarili kong noon dahil sa pinagsasabi ng anak kong si Kenji. Kung si Jiro go lang ng go, si Kenji masyadong conservative. Kailangan ko na munang dumaan sa mapanuring pagsusuri at pumasa sa pamantayan niya bago niya ako payagang lumabas. Parang di 5 taon ang anak ko kung mag-isip at tumasta. Are you entertaining suitors, Mom? Do you have a boyfriend now? Pwede ba kaming sumama? Sunod-sunod na tanong niya pa. Paano ko ba sasagutin ang tanong niya na hindi siya mag-iisip ng kung ano-ano, na hindi ako nagmumukhang mulala sa sariling kong anak? Peste? Sa pagkakaalam ko, manggang pinaglilihian ko dati, pero bakit ngayon daig pa nilang detective kung usisain ako?
Sa edad na 5, masasabi ko, hindi sila pangkaraniwang bata lamang. Kaya nilang mag-isip at pag-aralan ang sitwasyon. Madali nilang makuha ang anumang nais na ipabatid sa kanila. Kumikilos at nagsasalita na para bang mga matatanda na. Bihasa rin sila sa martial arts dahil si Edison mismo ang nagsanay sa kanila. Minsan pa nga naiisahan nila ang ibang tao sa pamamagitan ng mga numero. Kahit ako hindi ko alam kung saan nila nakuha ang ganong kakayahan at katalinuhan. Ngunit sigurado ko hindi nila namana sa akin yon dahil aminado naman akong bobita ako. Ewan ko lang sa ama nila. Maiwan muna kayo sa lola't lolo ninyo. May kailangan lang akong asikasuhin. At saka mamaya narito ng Tito Edison ninyo. May pasalubong yun sa inyo malamang. Tinabihan ko si Jiro sa kama. Kung saan siya nakaupo habang si Kenji naman nakatayo sa harap namin. Paano ko ba tatakasan ang dalawang ito? Ayoko naman magsinungaling sa kanila dahil mahigpit namin pinagpapatupad na bawal magsinungaling sa pamilya. Hindi mo po sinagot ang tanong ko, Mommy? Nakangusong giit muli ni Kenji. Napabuntong hiningang pinaupo ko rin siya sa tabi ko. Naalala ko yung sinabi niya sa akin dati tungkol sa daddy ninyo. Pakiramdam ko bigla akong pinagpawisan at unti-unti na rin kinakabahan. Are we going to meet our dad, Mom? Nasisiyahang tanong naman ni Jiro. When, Mommy? Siya po ang, how do you say that one? Katagpo mo siya? Gustuhin ko man matawa, hindi ko magawa. Sadyang ang kay bilis ng panahon, pasasaan ba't makikita rin nila si Kyle? Lalo na ngayon na padarlang pagitan ng kwartong inuoko pa namin sa kanya. Soon, love? Inagkan ko ang loon nilang dalawa bago tumayo na. Soon I will tell you, I promise. Nakataas ang kanang kamay na dagdag ko pa. Matapos na mahabang paliwanagan, pumayag din naman ang dalawa kong anak na umalis ako. Iniwan ko na lang din muna sila sa lolo at lola nila. Kung bakit naman kasi wala pa sila Edison. Pagkalabas ko ng unit namin, agad bumungad sa akin si Kyle. Seryoso at walang emosyong makikita sa mukha. Hindi ko rin alam kung anong nasa isip niya. Ngunit nang mapasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at pabalik sa aking mukha, tsaka pa lang siya ngumiti. Shall we? Inumang niya sa akin ang kamay niya upang alalayan ako. Ngunit ibinaba rin ang hindi ko tanggapin. I can walk? Sagot ko na lamang. Nauna rin akong lumakad paloob sa elevator bago sumiksik sa pinakadulo. Ang luwang ng elevator pero pinagsisiksikan mo ang sarili mo dyan sa dulo? Muli niya akong tinignan bago pinindot ang ground button. Okay lang ba sa'yo na sa Club V tayo pumunta? Pakiramdam ko nanginig ang tuhod ko at tila ba gusto ko nang umatras nang banggitin niya ang lugar na iyon. Bukod kay Kyle, ang lugar din na iyon ang pilit kong kinakalimutan. Pilit kong inaalis sa isip ko ang nangyari doon. Ngunit hanggang ngayon nakakaramdam pa rin ako ng takot sa tuwing maalala ko yon. Hindi naman kayo magtatagal doon, di ba? I mean, 2 hours is enough, right? Nag-aalala lang tanong ko. Wala naman siguro ang lalaking yon doon. Hindi ko naman siya siguro makikitang muli. Hindi niya rin siguro ako kilala. At saka kasama ko naman si Kyle. 2 hours was enough for me. Hindi niya rin siguro ako kilala. Right? Pinabayaan ko na lang si Kyle at hindi na pinansin. Pakiramdam ko kasi may ibang kahulugan ng mga sinasabi niya. Kung nasa isip ko yung tinutukoy niya talaga. Kulang na kulang sa kanya ang 2 oras. Dahil hindi iyan titigil hanggat di namumula ang perlas ko. Ilang minuto pa'y tahimik na binaybay na namin ang daan patungo ng Club V. Wala man lang nagbago, ganun pa rin. Traffic, maingay, polluted ang hangin at higit sa lahat nakakabagot ang bumiyahe. Di rin kami nag-uusap ni Kyle pero dama ko ang paminsan-minsan niyang pagsulyap sa akin. Pinikit ko lamang ang mga mata hanggang sa makaidlip. Sa wakas, nakita rin kitang babae ka. Sino ka? Hindi mo ako kilala? Sige, magpapakilala ako. Francine. Hey, we're here. Napabalikwas ako kaagad at mabilis na nilibot ang paningin sa aking paligid. Are you okay? Panaginip. 5 taon na ang lumipas pero muli na namang bumabalik sa panaginip ko yon. Ang lalaking yon. Nang dahil sa kanya na wala ang kaibigan kong matalik. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako, kinakabahan. At hindi pa rin alam ang gagawin kapag bumalik na siya sa alaala at panaginip ko. Come on, let's go inside. Dadaanan ko lang saglit si Ivan tapos aalis na rin tayo kaagad.
Tumitig ako sa kamay niyang nakalahad upang alalayan ako. Labag man sa loob ko ay humawak ako sa kanya. Muli kong nadama ang palad niya, ang init na dumadaloy doon, na siyang nagpapakalma sa akin. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Maang na tanong ko. Sana nga hindi. Sana wag siyang umalis sa tabi ko dahil natatakot ako. Not again, Francine. Never. He was serious and his eyes seems different. Tila ba kumalma ako sa naging sagot niya. Naglakad pa rin kami papasok sa loob ng Club V matapos iyon. Ngunit habang papasok kami, lumalakas ang kabog ng puso ko. Pakiramdam ko bumabalik ako sa nakaraan. Kung saan ang lugar na ito ang aking naging tahanan. Just stay here. Hahanapin ko ng saglit, si Ivan. Huwag kang aalis dito para madali kitang makita. Matapos niyang sabihin niyo, naglakad na siya papasok sa VIP. Nilibot kong paningin ko sa loob ng Club V habang naghihintay sa kanya. Marami nang nagbago mula sa mga upuan, mesa, entablado, pati na rin sa mga empleyado. Kung ikukumpara noon ay higit na maganda ang Club V ngayon. Hi, Miss Beautiful? Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko iyon. Gusto ko nga rin sana siyang singhalan dahil inawakan niya pa ang bewang ko. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko na mapagtanto ko kung sinong lalaki ngayon nasa harap ko na. Oh well, long time no see. Do you want to go out with me? Nangilabot ako sa klase ng ngiting ginawad niya sa akin. Kaagad ko ring tinabig ang kamay na nakahawak sa bewang ko bago pumasok sa loob ng VIP. Di niya ako pwedeng abutan. Kailangan kong makaalis kaagad. Pero si Kyle, nasa na ba si Kyle? Muli kong nilibot ang paningin ko sa loob. Napakaraming tao, karamihan ay lalaki. May nagsasayaw sa entablado at ang lahat nakatingin sa kanya. Ngunit wala roon ang atensyon ko, kundi nasa malakas sa pagtibok ng puso ko. Pakiramdam ko nga'y lalabas na yun anumang oras. Halos manginig na rin ang tuhod ko at gusto nang bumigay. Tulong! Wala sa loob na sigaw ko, ngunit walang nakakarinig. Walang pumapansin. Para bang di nila ako nakikita at ako lamang din na nakakarinig ng sarili kong tinig. Binilisan ko ang lakad ko habang lumilingon sa likuran. Sapo ang tapat ng puso at pigil ang hiningang tinatapik ko lahat ng mga taong madaraanan ko. Sa mga oras na to, isa lamang ang nararamdaman ko. Takot. Hey, where are you going? Di ba sabi ko wag kang aalis doon? Tinitigan ko ang lalaking nabunggo ko na ngayon nakahawak sa kamay ko. Nang mapagtanto ko kung sino siya, yumakap ako sa kanya. He's here. Gusto niya akong pasdangin? Sunod-sunod kong sambit. He then hugged me tightly while caressing my back. Hey, it's okay, baby. Breathe. Breathe, baby. I'm here. Don't worry. Listen to my voice. He whispered. I don't know why, but I feel safe whenever I'm with him. With Kyle, I feel calm. Niyakap ko siya na mas mahigpit pa at siniksik ang mukha ko sa balikat niya. 5 taon nang lumipas pero pakiramdam ko, dama ko pa rin ang sarili ko sa yakap niya. Ngunit hindi maaaring ganito. Hindi ako po pwedeng magtagal dito. Hindi ako pwedeng abutan ng lalaking iyon. Bahagya akong tinulak si Kyle upang kumawala sa bisig niya. Ngunit mas lalo niya lang hinigpitan ang yakap niya bago bumulong. Stay with me, Francine. Stay with me? How would I stay with him now? Kung ayaw niyang marinig ang paliwanag ko 5 taon nang nakakaraan. Dapat ba ako maniwala sa mga sinabi niya? O baka naman dala lang ng nangyari ngayon kaya niya nasabi sa akin yon. Ilang minuto matapos na nangyari kanina sa Club V at makausap ni Kyle ang kaibigan niyang si Ivan, umalis na rin kami kaagad doon. Ngayon eto, ni hindi ko man lang nagawang galawin ang pagkain nasa harapan ko. Hindi ko alam kung ano ang problema, ngunit tila ba napakapait ng aking panlasa. Do you want the food? Maang na tanong ni Kyle. Hindi naman sa ayaw ko, sadyang sumasariwa lang talaga ang samot-saring mga isipin ko ngayon. Why do you want to date me now, Kyle? Kung dahil yun sa 350 pesos na utang ko sa'yo nung nasa airport kami, pwede kong bayaran na lang. He maybe look like a gentleman now, but I know that he was not. Nagkaroon ako ng trust issues sa mga lalaki simula na mangyari ang gabing kinatatakutan ko. Maging kay Edison at Daddy, nahirapan ako magtiwala noon, lalo na siguro kay Kyle ngayon. Nothing. I just want to see you and... Oh, come on, Kyle. Noon, sobrang galit mo sa akin to the point na gusto mo na akong... Naputo lang pananalita ko nang biglang tumulog ang cellphone ko na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ko na sana papansinin yon, ngunit lumabas ang larawan ni Edison na nakaakbay sa akin habang nagre-ring iyon. Kahit si Kyle na to ng pansin sa cellphone ko.
Kaagad ko naman kinuha yon at baliwalang sinagot na lamang. Seems like your husband was checking on you. Anya pa ni Kyle bago nang alumbaba sa mesa at marin akong pinanood habang may katawagan. Yes? Nakaramdaman ng ilang pinabayaan ko na lang si Kyle na pakinggan ako. Why did you leave the kids? Where are you? We're going now, but we'll only buy foods for the twins. Sunod-sunod pang sambit ni Edison sa kabilang linya. Okay lang mga bata, naiwan sa lolo't lola nila. Just brought them spaghetti and fries. They love that. Napatingin ako kay Kyle nang tumikhim siya at umiling. Bago niya mulit itong tiningin sa akin. Ano bang problema ng kolokoy na to? Bye! Take care! Pagtatapos ko sa tawag bago pinutol na. Nang ibaba kong cellphone ko sa mesa, muling tumikim si Kyle bago nagtanong, Where is the I love you? Aniya bagong umisip. Sasagot sana ako nang mapatingin kami pareho nang dumaan sa harap namin sina Edison at Aiza. They were both smiling while holding each other's hands. They looked so happy and in love. Hindi ko tuloy maiwasang matulala habang sinusundan sila ng tingin. Nakakatuwang isipin. Mahuhulog ang loob ni Edison kay Aiza na siyang kaibigan ko sa Club V. I'm about to look away when suddenly, Kyle wiped my tears. Hindi ko man lang napansin at naramdaman na may luhang kumawala sa mga mata ko. Seems like your husband is cheating on you. Walang gana kong tanong. Can we go home now? Ayoko makipagtalo sa kanya dahil mukhang hindi rin naman ako mananalo. At mas lalong ayoko siyang kausapin. Pakiramdam ko kasi mauuwi kami sa away. Lalo't madaling uminit ang dugo ko sa tukmol na to. Paano kung ayaw ko pa? Paano kung di na kita iuwi pa? Gumisi siya na nakakaloko. Tila ba may balak na masama? What would you do? Tanong niya pa. Di ko alam, pumapatol ka rin pala sa may asawa. I thought you just want to pay woman. Pero ngayon, pati pala may asawa pinapatos mo na? Tumayo na ako matapos yon. Bahala siya sa buhay niya kung saan siya masaya. Pare-pareho naman ang mga lalaking yan. Kapag nakuha na ang gusto nila, iiwanan ka na lang luluhaan. Hey Francine, wait! Lumingon ako sa likuran nang marinig kong boses ni Kyle. Akala ko naman tatantanan na ako ng lalaking to. Ngunit ngayon, eto na naman. Iahatid na kita, he said and hold my wrist as if I am a kid. I can walk. You don't have to touch me. Piniglas ko ang kamay ko para umiwas na sa kanya. Talagang paniwalang-paniwala siya na asawa ko si Edison, ha? Oh well, 5 years ago, Edison and I got married. Pero peke ang kasal na yon. Sa pagkakaalam ko, binalita ang kasal namin ni Edison noon. Pero yon talagang plano. Ang palabasin na kasal na kami sa media para maidala niya ako sa Amerika. Akala ko nga kapag nakarating na ako ng Amerika, mawawala na sa isip ko si Kyle. Pero hindi. Peste. Araw-araw siya lang nasa isip ko. Araw-araw tinatanong ko sarili ko kung ano bang nagawa ko noon. Bakit pa parang kailaki ng galit niya sa akin? Idagdag pa ang sira niyang fiancé na kulang na lamang ipagduldulan sa mukha ko dati na isa akong bayaran? Get in! Bago ako pumasok ng sasakyan, tinitigan ko muna si Kyle. Gusto kong malaman at makita sa mata niya kung magsasabi ba siya ng totoo sakaling tanungin ko siya.